Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Yung kampo ni Sara Duterte mga ka-Wonder ay nagsumiti na ng kanilang response, sumagot na. At medyo tricky, no? Medyo mautak. Dahil itong kampo niya, ang kanyang legal counsel, ay sumagot ng ad coetelam. Since hindi naman po tayo lawyer. But some of my friends are lawyers. Yung mga nakakausap natin. And then I did my research. Kanina ko pa pinag-aaralan itong ad coetelam. So si Sara, ginamit niya yan, yung ad coetelam, no? Na proseso nga rito sa Senate at sa House of Representatives na kung saan haharapin niya. No, ano ba tong ad coetelam na sinasabi natin? Kasi parang gumawa ng batas para usigin, gumawa rin ng batas para depensahan. So kung iintindihin mo, parang ano to? May loopholes ba talaga ang batas? No? So may mga dapat pa bang ayusin? So dito malalaman natin mga ka-Wonder, paliliwanag natin ng gusto. Kung ano ba tong ad coetelam na sinabmit ng legal counsel or depensa ni Sara Duterte. Ang ad coetelam mga ka-Wonder ay isang legal term na ibig sabihin as a precaution, with caution o parang pag-iingat, nag-iingat sila sa kanila pong aksyon, ano, na bilang tugon. Kasi nga ito sa legal practice, ibig sabihin nito ay submitting or without admitting. Ibig sabihin nito mga ka-Wonder, yung party nila ay nag-submit, no, ng tugon, ng response na hindi nila ina-admit na yung korte, in this case hindi yung Korte Suprema kundi yung Senado, kasi the Senate will serve as the court and senators will be the judges. So in this case, without admitting that the court, the Senate, has no jurisdiction, parang ganon. Hindi niya tinatanggap na may jurisdiction sa kanya, kay Sara Duterte. So isa itong strategy mga ka-Wonder, na medyo maiinis ka na naman, ano mangyari, mukhang hindi na naman matutuloy ito. So ibig sabihin yan, sumasagot daw sila, we are answering the accusations just in case the court proceeds. So sinasagot niya yung mga accusation sa kanya kung ang court o yung paglilitis ay mag-umpisa na, no? So but meron ditong but we still argue the court should not hear the case at all. So parang umiiwas. Nakikipag-argue pa rin sila sa korte na dapat hindi raw dinggin yung kaso, no? Ibig sabihin mga ka-Wonder umiiwas na hindi talaga litisin. Bakit? Kasi pag yan po narinig mga ka-Wonder, diyan na magkakabistuhan at bulgaran. Checkmate yan mga ka-Wonder, kasi bakit? May mga ebidensya, may tao, nagra-rhyme, nagtutugma. How can she defend that? In fact, magagaling yung mga legal counsel ni Sara, no? Chinek ko. At meron dun isa, yung Fortune, mga mahusay na abogado yan mga ka-Wonder. Kaya yung pag-declare ni Sara ng pag-announce niya ng presidente, yun ay tumutugma dito sa mga ito. Nagtatahi-tahi mga ka-Wonder. Yan ay isang playbook ng mga Duterte na gumagana. Gumagana dahil matatalino yung mga lawyer, no? So yun nga, sa case ni Duterte, yung mga lawyer niya ay nag-file ng 35-page answer na ad coetelam. Doon sa Senate Impeachment Court, mga ka-Wonder, final nila, ibig sabihin, sinasabi nila na yung impeachment case daw ay invalid. No, yun ang gusto lang ipaalam. Na yung Senate daw, dapat i-dismiss yung kaso. Pero daw, yung korte raw, kung kahit magpatuloy man daw ito, papasok pa rin siya na not guilty sa depensa nila. So, yun yung ibig sabihin itong sinesend nilang ad coetelam. So, yung mga key arguments dyan, mga ka-Wonder, na ginagamit ni VP Sara Duterte, ng kanyang lawyer, I mean, yung main defense dito ay umiikot na naman dun sa 1-year bar rule. No? Na ito'y kung ano yung naging unconstitutional procedure na nakaraan, ginagamit yung 1987 Philippine Constitution, yun pa rin yung pinaka-ginagamit niyang argumento rito. So, ibig sabihin dun sa rule na yun, mga ka-Wonder, na yung one impeachment proceeding lang daw ang dapat na initiated against the same official within 1 year. Si Sara kasi, pinasahan, in-impeach, magkaroon ng complaint, 1 year lang. Ibig sabihin, isa lang beses yan gagawin sa isang taon. So, yun yung kanyang mga argumento at yung sinasabi dun sa 1-year bar rule na yun.
Ibig sabihin mga ka-wonder, yung kampo ni Duterte, ni Sara, no, makikipag-argue sila na several impeachment complaints na pinasa na naman ngayon ay na-file na earlier doon nga sa pinasok na 1-year bar, no, na I think the archive nga yun, ano. Ngayon mga ka-wonder, yung latest impeachment complaints, yung fourth impeachment o yung fourth complaint ay yun ang tinutukoy doon, no, na nag-violate na ito sa 1-year bar rule, na ibig sabihin void na from the start o yung void ab initio kung tawagin sa Latin. So yung lawyers niya mga ka-wonder ay sasabihin sa Senate, i-dismiss mo na yan, yung kaso na yan ngayon din mismo, no, ibig sabihin walang dapat dinggin, yun ang ibig sabihin nila, no. Isa pa mga ka-wonder, ito ay strategic advantages, yung pag-file ng ad cautelam, no, ito ay taktika na nagbibigay ng ilang mga legal at political advantage kay Sara Duterte. Una, pinoprotektahan nito yung default judgment. This protects Sara against default judgment. Ibig sabihin, kapag si Sara o Duterte ay hindi sumagot, no, hindi talaga sumagot, yung impeachment court ay maaaring magsabi na winave niya yung kanyang depensa. Pero nag-file siya ng ad cautelam eh. So ibig sabihin, may yung sagot ng ad cautelam may ibig sabihin. Na ibig sabihin niya, pine-preserve niya yung lahat ng legal rights niya, no? At iniiwasan niya yung i-declare siyang default, no? Kaya siya sumagot. So ito'y basic litigation strategy sa mga batas, yan yung mga alam na mga lawyers yan. Isa pa mga ka-wonder, china-challenge nito yung legitimacy ng case, yung kaso. Kumbaga, illegitimate yung kaso na yan. No, china-challenge nga yung pagiging legitimate. So, ibig sabihin, final niya at ina-allow siya na makipag-argue si Sara Duterte at yung, of course, yung legal counsel niya na yung impeachment complaint ay procedurally defective. May defective daw o may defecto daw yung procedure. Yung impeachment complaint. Ang daming lusot mga ka-wonder, no? Lulusot at lulusot talaga para hindi lang siya dinggin at hindi siya ma-impeach. At yung Senado, ibig sabihin doon na hindi nga dapat dinggin yung kaso. So talaga makita niyo mga ka-wonder, umiiwas siya doon sa madinig. Kasi bakit nga? Pag nadinig nga, sabi ni Sentry, magbabagong isip ng tao. Kahit yung mga sumuporta sa kanya, sa mga survey nga lang, nung pinakita yung mga confidential funds, yung 612 and all, nagbago isip, kurap ba yan? Ay, wag na yan. Hindi. So, magbabagong isip ng tao. Kaya iniiwasan nila yung mga ka-wonder. So, yung ginagawa na yan, magsishift yan sa, no, ito yung parang digmaan na from substance to procedure na ngayon. No, nakita nga, sufficient in form and in substance. Ngayon, mauwi ito sa procedure naman. No, ibig sabihin kasi mga ka-wonder, pag yan papunta sa procedural o yung procedural fights na nangyari, it could delay. Nadidelay niya yung kaso and kill cases. Sabi nga, justice delayed, justice denied. So isa-isang malinaw na estratehiya or strategy para iwasan o i-delay yung kaso, no? At isa pa, ina-allow nito mga ka-wonder yung dual defense strategy, no? Yung kanyang lawyer mga ka-wonder ay makikipag-argue sa dalawang posisyon, no? Simultaneously sabay. Una, yung impeachment daw ay illegal at dapat i-dismissed. Pangalawa, kahit daw ito ay magpatuloy o mag-proceed, hindi raw guilty si Sara sa mga charges sa kanya. Ito ay common mga ka-wonder sa mga legal approach, no? Ginagamit yan at kabisado yan ng mga matatagal ng lawyers at patikan. Isa pa mga ka-wonder, it creates delay. Yan ang mahirap kapag nade-delay, kagaya rito sa mga kukulong na dapat, nade-delay. Kasi mga mambabatas din, mga abogado rin yan. Alam nila at kumukha sila magagaling na abogado. Nade-delay yung reply, nade-delay yung motion, yung jurisdiction, nagkakaroon ng debate. So nade-delay mga ka-wonder. Ibig sabihin, this can slow down impeachment trial. So tumatagal ng tumatagal hanggang sa makatakbo na lang siya. No, hanggang sa may magkaroon ng pagbabago dyan, mga shifts, mga alliances, no?
So, yun ang delikado dyan, mga ka-wonder. So, bakit? Dahil sa politics, mga ka-wonder. Yung time benefits the accused. Habang tumatagal, syempre, nadedelay. Nakikinabang dyan si Sara Duterte. Pinapatagal at pinapatagal. No? So, dahil dyan, alam na natin, nabe-benefit ni Sara yan. Dahil bakit? Dahil yung public attention, mga ka-wonder, yung mga tao, inaabangan yan, kumukupas hanggang sa mawala. Yung political alliance, nagsishift. From PBBM, yung alliance tie-up nila. And then, nade-delay, nag-work out. Tatakbo siya ng presidente, kaya niya nga in-announce. Tatakbo ako mananalo ako, sure. Kaya dapat pumunta kayo sa akin, mag-shift na kayo ng alliance. And then yung election change power dynamics, no? Yung mga boto, yung mga magboboto diyan. Yung mga dynamics, no, ng power magkakaroon ng pagbabago, mga ka-wonder. Alam na natin, mga ka-wonder, sa bandang huli pag malapit na election, nagbabago, lumilipat. O kaya yung ito na bubutohin ko dahil ito pala malakas. Parang hindi totoo kasi walang nangyayari sa korte. Ganyan na nangyayari, mga ka-wonder. Isa pa, sinisignal nito yung confidence sa supporters. Yung supporters ni Sara, hindi DS. Nagbibigay ito ng confidence. Kita nyo? Wala. Ibig sabihin, wala kayo, mga bangag kayo, mga loyalistang bobo kung anong tatawag kayo, mga dilaw na kainsuka kung anong sasabihin ng mga yan. So politically, itong complaint na ito ay magiging scrap of paper na lang. No? So ito'y yung scrap paper na yan frames na impeachment na political attack lang daw sa kanya dahil malakas siya, tatakbo siyang presidente. Imbis na legal case, mga ka-wonder. So yung message na ito, mga ka-wonder, ay nakakatulong na i-maintain o ipanatilihin yung suporta sa kanya ng kanyang support base. So advantage na naman kay Sara. No? Isa pa, yung disadvantages and weakness ng strategy naman. At ito, mga ka-wonder, ito naman yung sagot dyan. Ano yung disadvantage nitong ADCO Talam? At weaknesses nitong strategy na to? Despite na may advantages siya, yung mga nabanggit natin, itong ADCO Talam, meron din itong risks. Kala nila kasi napanood ko na isang abogado and explain niya lang yung puro advantage. So why not talk about also the risk? Dahil mangyayari dyan, mga ka-wonder, na pagsabit niya nitong ADCO Talam, ito'y magmumukhang contradictory. No? Contradictory. Kumbaga, may nangyayaring contradiction. Bakit? Kasi yung mga kritiko i-argue dyan na ang depensa ay logically inconsistent. Bakit? Bakit inconsistent? Hindi ka consistent. Hindi ka naayon sa mga argumento sa depensa mo. Bakit? Kasi si Duterte, si Sara, ay nag-aas siya sa korte na i-dismiss yung case. Bakit? Pero yung kailangan also claiming that the court has no jurisdiction. Gusto niya i-dismiss yung case at yung korte raw ay walang jurisdiction. Pero sabi ng eksperto, no, kung i-ask mo yung korte para sa yung relief, para mabunutan ka ng tinik, ikaw ay effectively recognizing yung authority nito. So parang ironic, no? So ibig sabihin, mga ka-wonder, yung argumento ni Sara, yung kanyang stand ay nawi-weaken yung argumento niya, no? Diyan sa part na yan. Isa pa, iniiwasan nito yung pag-address o yung paglutas o pagsagot doon sa mga evidence. May ebidensya may dokumento at tao. Naalala niyo yun? Pag pinapatawag ka, yung subpoena, ducis tecum, tsaka testificandum, na pagdadalhin ng dokumento, o kaya yung tao, mag-witness siya o sasagot siya. So, yung mga ebidensya ay mga yun. So, yung mga prosecutors dito, in that case, yung House of Representatives, no, yung filing nila ay hindi raw direktang nasagot yung mga factual allegations sa kanya. Hindi nga nasagot nung una. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya sasagutin. Hindi pa rin nasasagot. So, imbis na ma-focus mostly sa technical, procedural, imbis na ma-focus, no, so ibig sabihin, na-focus na lang ito technically sa procedural arguments, mga ka-wonder.
Argumento na lang tayo na argumento. Hindi na naumpisahan yung impeachment. So sa impeachment kasi mga ka-wonder, in impeachment politics, ibig sabihin magmumuka itong umiiwas sa totoong akusasyon sa kanya. So yan naman talaga eh. Tanungin mo yung mga DDS eh. Dapat ba siyang humarap sa impeachment? Ay oo. Dapat ba siyang magpaliwanag? Ay oo. DDS na yan. So, isa pa mga ka-wonder, nakala niya makaiwas siya eh, yung Senado can still proceed anyway. Kaya yung Senado, pantayan natin yan mga ka-wonder. Dahil baka magbago yan. Pero hopefully hindi magpapatibag sila Senator Lacson, sila Tito Soto at yung mga iba dyan. Babantayan natin mga ka-wonder. Huwag nating hayaan na murumuruhin mga ka-wonder. Kapag nangyari yan, wag nyo nang bobotohin yung mga yan. And anyway, sana magkaroon ng pagkakataon na sampahan din ng kaso. Kung may dapat ikaso, kung kakakaso-kaso yung mga ganyan. Or kung may immunity ba sila dyan. Di ko alam pagdating dyan sa part na yan. Ano? So anyway, Senate can still proceed. Kahit na yung depensa ay nakikipag-argue na yung procedure or procedural daw o yung procedure ay defective or may defects. So sa Senate Impeachment Court mga ka-wonder, magbobotohan sila na kung dapat i-continue yung trial. Magkakaroon sila niyan. At yung dismissal mga ka-wonder, hindi yan automatic. No? Na porke ganun, nagkatalam ka at ina-argue mo na wala itong jurisdiction at ito'y walang basis at hindi ito at defective, akala mo dismiss agad, hindi. So yung strategy niya rito mga ka-wonder may fail kapag ang mga senador ay gustong magkaroon ng trial. Haharap siya, yung defense niya. No? Kaya mangyari niyan, yung magkakaroon ng political optics. No? Yung procedural defenses sometimes create a perception that the accused is hiding behind. May tinatago siya behind legal technicalities. No? Yung isipin ng tao, uy, mukhang guilty. Mukhang may tinatago to. Sasabihin ng mga kapolitiko at mga taong bayan. No? Bakit niya hindi sagutin? No? Imbis na komprontahin niya yung mga nag-a-accuse sa kanya. Depensahan nila yung sarili nila. Bakit ka umiiwas? So you may be hiding something. No? So this can hurt yung public perception. Kasi yung nahahating isip, alam mo na, hati na nga sa pangkat eh. Yung kampi sa kanya at against sa kanya. But the public deserve to know. No? Kailangan malaman kung paano niya ginastos at yung marinig yung kaso. So yan mangyayari, mga ka-wonder, paano yung mga prosecutors ika-counter itong ad catalam strategy. So itong mga lawmakers, kung gusto nilang i-ensure yung impeachment na magpatuloy, mag-proceed, pwede silang sumagot sa ilang paraan. Una, i-prove nila yung 1-year bar rule ay hindi na-apply. No? Yung mga prosecutor dyan, pwede sila makipag-argue eh. Ay magagaling yan, sila Luistro at iba pang mga young guns na mga abogado. Sasabihin nila yung 1-year bar, na-apply lang kapag ang impeachment complaint is formally initiated o nag-start na. Hindi nga nag-start eh. Na-initiate, ibig sabihin, hindi pa, yung una kasi na archive, na technical, kumbaga unconstitutional. Yung mga key arguments dyan, mga ka-wonder, yung earlier complaint, hindi naman not acted upon or endorsed. No? Hindi pa na-aktuhan, hindi pa na-endorso. Therefore, they were not officially initiated. Kaya yun ang pwedeng i-argumento ng nitong mga prosecutor team. Ibig sabihin, mga ka-wonder, yung only one valid complaints exists. This is the central constitutional battle, mga ka-wonder. Mangyari dyan. So, ibig sabihin, mga ka-wonder, isa lang ang valid complaint na nag-exist. Isa lang. Itong bago. Ito ay magiging digmaan, mga ka-wonder. Magiging sentro nito ay constitutional battle na. So, isa pa, sa pwedeng gamitin ng prosecutor, pwede sila makipag-argue na yung jurisdiction ay nag-i-exist na mismo talaga. Kasi sabi ni Sara, nag-submit siya ng Cotalam na walang jurisdiction sa kanya. Itong Senado. Meron na. Bakit?
Kasi yung prosecutor can assert, no, na yung House nagkaroon na ng botohan para impeach siya. At yung articles of impeachment ay na-transmit na. No? Kaya ang Senate dito ay may jurisdiction kasi na-transmit na. Kaya yung sinasabi niyang wala, parang na-kokontra yun, mga ka-wonder. So sa Duterte claim, yung claim ni Sara na ang Senate daw ay walang o kulang o walang jurisdiction ay hindi tama. Yun ang pwedeng i-argue ng prosecutor. Isa pa, mga ka-wonder, pwede nilang i-push yung immediate trial. Push na yan, dapat yan. Yung sinasabi ngang forthwith. Dapat kaya agad-agad. No? Ibig sabihin yung prosecution can request ng Senate na i-deny yung motion to dismiss. Magre-request yung prosecutor, yung House of Representatives sa Senate. I-deny nyo yan, yung dismiss na yan. At mag-set na kayo ng date, ng trial date. At kapag yan ay naumpisa na, mga ka-wonder, ay yung evidence ay ipapakita na. Yan na. Yung tao at yung dokumento. So, yung magte-testify na yung tao. Yung witnesses start to testify. And then yung procedural debate becomes less important. No? Yun na yung mangyayari, mga ka-wonder. Yung mga debate na yan, hindi na yan ganun ka-importante. Dahil pumapokus na sila sa ebidensya. Ebidensya kasi speaks for itself. You just have to defend yourself. No? Kaya titignan dyan kung yung depensa mo is hindi ugma. Diba? Isa pa, i-emphasize yung constitutional accountability ni Sara na ang impeachment, mga ka-wonder, ay hindi lang ito purely legal. No? Hindi lang ito legal basis. Ito ay also political accountability dahil isang lingkod bayan, vice president itong i-impeach. No? So yung prosecutors, pwede silang makipag-argue, mga ka-wonder, na yung Filipino people, ako, kayo, we deserve to see the evidence in a full trial kasi ipapakita yan Ipa-flash yan, makikita yan ng taong bayan. Maririnig ng taong bayan. So, ito'y finiframe, mga ka-wonder, yung pressure sa senators politically. Pinipressure sila. Kaya nga bantayan makikita sila kung ano i-behave nila dito. This will pressure them, the senators, politically. Isa pa, mga ka-wonder, na importanteng political reality ito. Kahit na strong legal arguments, ay impeachment, mga ka-wonder, ay isang ultimately political. No, kahit sabi mong ito'y malakas na legal argument, legal, but don't forget that this is also political. So, yung conviction dyan, magre-require, alam naman natin, sa House of the Representatives, sa Senado na tayo, no, tapos na sa House, is 2/3. Among 24 senators, we need 16 out of 24. That is 2/3. So, yung real battle dyan, mga ka-wonder, ay legal arguments doon sa loob ng Senado. Senate alliances. Siyempre, hati yan May minority, may majority. May Duterte block. May pro-admin. Hindi naman pro-admin. Pro-truth, sabihin na natin. At yung public opinion. Yan mangyayari dyan, digmaan, mga ka-wonder. So, ang bottom line yan, mga ka-wonder, kung isa-summarize natin, itong ad katalam strategy ni Sara, ang purpose nito ay i-challenge yung legitimacy ng impeachment. At i-preserve daw yung legal defenses nila. At i-delay yung proceedings. Ang advantage niyan, mga ka-wonder, of course, kagaya na sabi natin, procedural shield, panangga nila yan. And then yung dual defense, yung sinabi ko kanina, potential dismissal, at political messaging. Pero, ang disadvantage niyan, ito ay contradictory. Dahil nga sabi nila, walang jurisdiction sa kanila yung court, pero haharap din sila. Kung ano man yung mga decision, anyway, didepensa sila. Sasabihin nila, hindi kami guilty. Kahit mag-proceed anyway. No? So, yung disadvantage ulit niyan, ina-avoid yung factual defense. No? Avoids factual defense. Bakit? You have to defend yourself. It seems like you are avoiding. Why are you avoiding? It seems like you're hiding something. So yan, makakasira sa kanya. And Senate can ignore it. Isa pa yan. Yan ang pinakamabisa, mga ka-wonder, yung ad cotalam na yan. Pwede yan i-ignore ng Senate.
Kaya then again, titignan natin how Senate behaves. Mga ka-wonder, lahat ng mata tutok sa Senado. And then yung public perception risk. No? Magkakaroon sila ng mga risks sa perception, no? sa kung ano yung iisipin ng publiko. Na ano ba to, wala bang pangil yung batas? Bakit ayaw dinggin? O kaya, dahil ba inaano lang, binipersonal lang si Sara? Ang daming mga perception dyan at risk. So, ang outcome niyan ay nakadepende sa largely on political votes in the Senate. Nasa Senate lagi. Hindi lang yan legal reasoning. But then again, political, mga ka-wonder. So, yan ang pwedeng mangyari dyan sa sinagot ng kampo ni Sara na ad cautelam. Hanggang dito lang tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin. Please give it a thumbs up if you like this video para i-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila kung ano ba itong ad cautelam na isinumite ng kampo ni Sara Duterte. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.